Guys, daragdag ko lang sa nabanggit ko kanina tungkol sa habag kaysa alay, or obedience is better than sacrifice, or mercy is better than obedience, ay mababasa natin, daragdag ko lang sa Hosea chapter 6 verse 6. Sabi rito, sapagkat katapatan ng nais ko, or pagmamahal, or habag, at hindi hain o sakripisyo. Or yung pagpapakahirap natin, hindi yan na-acknowledge, hindi natutuwa ang Diyos dyan. Mas mabuting magmahal tayo, mahabag tayo sa kapwa, kesa magsakripisyo o magpakahirap tayo. At ang pagkakilala sa Diyos ang mas importante, sa halip na maghandog tayo ng mga bagay na, halimbawa, noong unang panahon, naghahandog sila ng mga hayop na susunugin para mabawasan yung mga kasalanan nila, mabura yung kasalanan nilang ginawa for the whole week pag sumasamba sila sa Diyos tuwing linggo. So, daragdag ko lang na love is better than those pagpapakahirap. Halimbawa, so, ang ginagawa ng tao, nagsasacrifice o gumagawa ng mga bagay na mahihirap, kala nila, or nagpipinitensya, yun, kala nila, dun nila malulugod ang kalooban ng Diyos. Pero hindi ganon, guys. Mas natutuwa ang Diyos kung mahabag ka sa kapwa mo kesa mag-obey ka. Kunyari, araw ng pamamahinga. Dapat, hindi ka gagawa kahit ano. Nagpagaling ang Panginoong Hesus sa araw ng pamamahinga according to New Testament sa Bagong Tipan, sa Biblia. So, ginawa niya yon out of habag, out of mercy sa taong may sakit. So, pinagaling niya. So, mas mabuting gawin yon kesa sa mag-obedience na halimbawa, araw ng pamamahinga, kailangan mag-obey ka na huwag kang gagawa, huwag kang magpapagaling. So, nilabag yun ng Diyos, ng Panginoong Hesus, dahil alam niya na ang pagmamahal at ang awa ay mas higit kaysa sa mga sakripisyo at hain at pagsunod sa Diyos. Yun ang nakahihigit na pagsunod sa Kanya. Ang magkaroon ng mercy sa kapwa at pagmamahal sa ibang tao. Hallelujah! So, that's it, guys. Dinagdag ko lang, and wish you all the best in life. Sana maramdaman natin yung buhay into its fullest measure. Kahit hindi tayo mayaman, wala tayong wealth, wala tayong riches, materially and financially, pero busog na busog naman tayo sa salita ng Diyos. Hallelujah! At kagandahang loob ng Diyos araw-araw. At ang grasya niya, nagpo-provide siya araw-araw out of nothing. Hindi naman tayo nagtatrabaho pero kumakain tayo. Hallelujah! Nagkakaroon tayo ng pera pero wala naman tayong pinagkukunan. Hallelujah! Diba? Gift yan ng Diyos o regalo ng Diyos sa ating mga anak niya. Hallelujah! Thank you, Father God. Salamat po sa iyong grasya, sa iyong habag sa aming mga tao na tinuturing mong mga anak mo. Ibig sabihin, mga anak mo, kami ay tagapagmana kung ano man ang nandito sa mundo. Amin na rin ito. Hallelujah! So, it's a miracle, oh God. Talagang mirakulo ng Diyos na himala na lang ng Diyos. Kaya nabubuhay tayo sa mundong ibabaw kahit wala tayo ng mga tinatangkilik ng mga bad people na karangyaan, sarap ng buhay. Masaya na tayo rito, kontento na tayo rito dahil kasama natin ang Diyos araw-araw. Nalulugod siya sa atin. Hallelujah! Masaya na rin tayo nun. Hallelujah! Thank you, Father God, for this realization. Thank you, Father God, for bringing us in this truth, this time, this morning. And happy morning nga pala sa inyo, guys. Hello sa inyo. Hi, everyone. Good morning. And masaya ako ngayon. Masaya akong tumayo sa aking kama. And nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos ngayong araw na to. Sapagkat patuloy siyang faithful
Steadfast love ang binibigay niya sa atin. Sa tuwi-tuwi na. Hallelujah. So that's it for now. This is Mami Ria saying God bless, and God loves us so much because we are His children. Hallelujah. At matatawag natin siyang Ama na magbibigay ng lahat ng kailangan natin sa buhay. Bye for now. See you next time.